Una, ang mga salin na walang cash o cash deposits. We began with the Office of the Ombudsman, which confirmed the Vice President's submission of salins. Ito yung tinatawag natin na Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kapansin-pansin na mula 2016 hanggang 2024, tumaas ang net worth ng Vice Presidente mula 34 million patungong 88 million. Ngunit kapansin-pansin din na mula 2019, zero cash o cash deposits ang idineklara. Wala kahit 5. Kaya hindi maiwasan ni Congressman Joel Chua na magsabi, di wow. Wala daw cash o cash deposit. Tama po ang dinig ninyo. Walang cash sa bulsa o kahit sa bangko. Kung biro man ito, hindi ito nakakatawa. Dahil kung walang cash o cash deposit, ang tanong, paano umikot ang pera? At kung walang laman ang bangko, paano lumaki ang yaman? At paano nakapag-deposit si Congressman Percy Sendanya sa isang bank account na nakapangalan sa Vice Presidente? At ibig ba nitong sabihin ay ang Vice Presidente ang kaisa-isang opisyal sa buong Pilipinas na walang land bank account? At iyan ang mga tanong na iniwan ng SALN. Pangalawa, ang AMLC at ang bilyon-bilyong galaw ng pera. Sumunod na nagpahayag ang AMLAC, isang ahensyang walang kinikilingan, isang ahensyang sumusunod sa datos. At sa pagtatanong ni Congressman Terry Ridon, nakita natin na ang datos ay malinaw. Kinumpirma ng AMLAC ang mahigit 630 covered transactions at 33 suspicious transactions na nagkakahalaga ng kabuuang 6.7 billion pesos. Siguro, magandang isipin kung gaano kalaki ang halagang ito. Mahigit 6 na bilyong piso. Kapag ang SALN ay nagsabing zero cash o cash deposit, pero ang AMLAC ay nagsabing 6.7 billion, hindi na ito simpleng discrepancy lamang. O kahit ang basehan natin ay ang net worth na 88 million, napakalayo pa rin nito sa bilyon-bilyong transaksyon na nakita ng AMLAC. Ito na ang tinatawag ni Congressman Chel Jokno na smoking gun. Pangatlo, ang mga paratang ni dating Senator Sonny Trillanes na nakumpirma. 10 taon, ganyan katagal ang hinintay ni Senator Trillanes. Ganyan katagal pinagdudahan ang kanyang mga aligasyon.
mga aligasyong patungkol sa mga bilyon-bilyong piso na pumasok sa mga account ng mga Duterte. Ngunit noong April 22, ang mga ito ay hinarap at nakumpirma. Pumili ng mga transaksyon at lahat ng ito ay kinumpirma. 18 out of 18. 18 sa 18. Pero, nang binilang muli, mali pala. Dahil ang totoo, 19 out of 19 ang confirmed transactions. Hindi ito tsamba. Hindi ito coincidence. Ito ay kumpirmasyon. Dati, parang chismis lang. Ngayon, may official record na. At nang mag-match ang mga paratang ni Senator Trillanes at ang official record, lalo pang luminaw ang katotohanan. Sa madaling salita, SALN, AMLC report, at ang paliwanag ni Senator Trillanes, iisang direksyon ang tinuturo. At gaya ng sinabi ni Deputy Speaker J.J. Suarez, hindi talaga tumutugma ang kwento sa kwenta. At sa puntong yun, mabigat ang binitiwang tanong ni Congressman Benny Abante. Sinasabi nyo, simpleng buhay, pero paano naging simple kung milyon-milyon ang payout? Dito sa milyon-milyong payout, may mga pangalan na nabanggit. Mga pangalang hindi basta-basta makakalimutan. Names like Michael Yang and Sammy Uy. These are not ordinary names. Lalo na dahil napakalaking pera ang pinag-uusapan. At base sa pahayag ni Senator Trillanes, merong pahiwatig na isang pattern, isang sistema. At dahil dito, dapat magkaroon pa ng mas malalim pa na investigasyon. Kailangang tukuyin ang buong lawak ng network na ito. Kung sino ang sangkot. Paano gumalaw ang pera? Saan ito nagmula? Hindi ito pwedeng baliwalain. This warrants a separate, focused, and full-scale investigation. In this light, we humbly invite the attention of the AMLC, the NBI, the DOJ, and the Ombudsman. At pagkatapos ng diskusyon patungkol sa SALN, sa AMLC report, at sa pahayag ni Senator Trillanes, tumuloy tayo sa ibang ebidensya. We also examine corporate records through the SEC. At ang bumuluga sa atin ay isang malinaw na palaisipan. Nakita natin na may kumpanyang nabanggit sa SALN na hindi naman kinikilala ang Vice Presidente bilang stockholder. Napaisip tuloy tayo na baka ang mga pangalang nakalista ay mga anino o dami lamang. Mayroon namang isang kumpanya na nagmamalaki ng gross income. Daang-daang milyon. Ngunit ang profit margin
ay tila nakapagtataka. Less than 1%. Habang ang ibang kumpanya naman ay wala talagang kita at puro net losses. Sa gitna ng pagtatanong ni Congressman Lordan Suwan, nakita natin na mayroon ding isang kumpanya kung saan aktibo ang Vice Presidente bilang stockholder at board member. Kaya bumabalik ang tanong, maaari ba na maging aktibo sa negosyo ang isang nakaupong Vice Presidente? Maaari ba na maging public servant sa umaga at negosyante sa gabi? At pagkatapos ng mga usaping ito, dumako tayo sa kahon. Isang selyadong kahon mula sa BIR. Punong-puno ng ebidensya. Ngunit nananatiling sarado, nananatiling selyado. Nandyan daw ang mga report ng Vice Presidente sa kanyang mga kinita sa mahabang panahon. Ibig sabihin, kung hindi may paliwanag ang bilyong-bilyong transaksyon na nakita ng AMLC, nasa loob kaya ng kahon na iyan ang paliwanag? Marahil ay pwedeng pag-isipan kung ang SALN ay nagsasabing walang cash at cash deposit at 88 million ang laman ng kabuang net worth. Paano ito itatapat sa report ng AMLC na nagpapakita ng mga transaksyon na umaabot sa bilyon-bilyong piso? At kung ang negosyo ay lugi, ayon sa SEC, at ang sahod bilang Vice Mayor, Mayor, at Vice Presidente ay hindi naman aabot sa 100 milyon, saan? Saan ang galing ang bilyon-bilyong transaksyon? Ang tanong, nasa loob ba ng kahon ang kasagutan? Malinaw sa ating lahat, ang kahong iyan ay hindi lamang kahon ng papel. Iyan ay kahon ng napakaraming katanungan. Katanungan na dapat sagutin at dapat suriin. Mayroon bang 6.7 billion na gumalaw sa ilalim ng mga pangalan nila? At kung mayroon, saan galing? Anong klaseng tao ang paglalaroan ang pera ng ganoon? Paikot-ikot? Palipat-lipat? Inflow? Outflow? Sa loob ng napakaraming taon. Dagdagan pa natin ito and listen to this. Hindi nilikha ang Bank Secrecy Law para maging taguan nang hindi maipaliwanag na yaman. Ang layunin ng Bank Secrecy Law ay protektahan ang lehitimong deposito. Hindi pagtakpan ang kahinahinalang galaw ng bilyon-bilyong piso.